Alam mo bang hindi naman talaga nakakataas ng energy, yung mga gantong energy drinks? At bukod dyan, pwede pang makasira to sa katawan mo. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist, and for today, pag-uusapan natin yung mga komplikasyon na pwede mo makuha kung araw-araw kang umiinom ng mga ganito. So this video po hindi po para sitahin kayo or pigilan kayo sa pag-inom ng mga energy drinks, kasi ako po personally umiinom din ako ng mga ganito and ginagamit ko siya sa trabaho o kaya pag nag-gym ako. Pero may mga komplikasyon po kasi tayong pwedeng makuha kung sobra ang pag-inom natin ng mga ganito. At ang goal po ng video na to ay para maging guide kung paano po yung tamang pag-enjoy at pag-inom ng mga energy drinks na hindi naapektuhan yung katawan nyo. Also, pag-uusapan din po natin kung ano nga ba ang totoong laman ng mga gantong drinks, ano yung good effects nito sa katawan, ano yung mga sakit na pwede natin makuha, ano yung safe limit nito everyday, at magbibigay din po ako ng mga practical tips para kahit papano naturally tumaas ang ating energy. So ito po, meron po akong biniling 4 na uri ng energy drinks. Ito po yung mga sikat sa atin. Siyempre si Sting, Cobra, tsaka si Monster. So kung i-check po natin yung kanyang nutrition facts, of course meron diyang caffeine. Yan, pinaka-common. Tapos may mga iba rin yung halo yan, tinatawag nilang taurine. Tapos common din yung iba nilang hinahalo, which is yung mga B vitamins. Yan, ito. So, ano nga ba ginagawa ng mga ingredient na yan sa katawan mo? So, unahin natin yung caffeine. Ang caffeine po na pag-usapan natin sa isa kong vlog tungkol sa kape. Kung gusto nyo mapanood, ito po yun. Pero ang action po talaga niyan, hindi niyan tinatanggal yung pagod or yung antok mo. Kunyari, ito yung ating brain. So, sa brain natin, pag nagtatrabaho tayo, kunyari, nasa opisina, nasa ospital, nagkakaroon ng pagtambak or pagdami ng tinatawag na adenosine. Kunyari, ito si adenosine. So, si adenosine, once mag-start ka mag-work, kunyari 8 a.m., pagpatong or pagdating na ng 4 p.m., sobrang tambak na yan sa brain mo. Andito na siya. Nakasakay na yan sa mga receptors mo sa brain. Ngayon, kapag uminom ka ng kape, ang nangyayari po, kunyari, ito yung kape, ito si caffeine. Ang ginagawa ni caffeine, inaagawan niya ng pwesto sa brain, si adenosine. So, kahit maraming adenosine sa brain mo, hindi siya makapasok dun sa receptors mo sa brain. Ang resulta, hindi mo mararamdaman yung antok mo. Pero tandaan natin na kahit hindi ka inaantok or kahit mas nakafocus ka, tinatakpan lang yan or parang band-aid solution lang yan sa pagod mo. Andyan pa rin yung pagod mo, kailangan mo pa rin matulog, pero hindi mo lang ramdam. Parang yung ex mo na laging nang i-stalk sa'yo. Andyan lang yan sa paligid, pero hindi mo lang ramdam. Next, nagkakaroon din po tayo ng pagtaas ng tinatawag na norepinephrine. Responsible po yan para tumaas or bumilis yung ating heart rate. And kapag mabilis yung ating heart rate, mas lumalakas yung ating blood flow. Ang resulta, ang lakas-lakas ng blood flow sa brain. So, mas alerto ka, mas focus ka, at mas hindi ka inaantok. Next na component, of course, kaya siya masarap, kaya siya nakaka-energize talaga. Ito talaga yung nagbibigay ng energy, hindi yung caffeine. Remember yung caffeine, parang tinatakpan lang niya yung pagod mo. Pero ang nagbibigay talaga ng energy dito is yung mga sugar. Remember, ang sugar po, isa po yung uri ng carbohydrates na napakabilis matunaw sa katawan. And kapag mabilis yan matunaw sa katawan, mas nagagamit agad ng muscles mo or ng brain mo. Kaya kung mapapansin nyo, pag uminom po tayo ng mga ganito, buksan na nga natin, parang masarap eh. Once inumin mo to, sobrang tumataas yung ating mood. Sobrang tumataas yung ating energy. Kasi yung sugar na nandito, na-digest na agad siya ng sikmura ko. Actually, hindi na po na-digest kasi liquid na yan eh. Nasa sikmura ko na agad siya at nasa dugo ko na siya, magamit agad siya ng katawan ko. Pero tandaan po natin na hindi lahat po ng sugar o hindi lahat ng carbohydrates ay pare-parehas. So ito po, tandaan natin tong graph na to. So kunyari ito yung inyong energy and kunyari ito yung oras na lumilipas. So, pag uminom po kayo ng sugar, kahit hindi energy drinks, any sugary drinks, ang nangyayari po, yung energy nyo, sobrang taas bigla. Kaso lang, meron po yung consequence. Kung gano'n siya kabilis tumaas, gano'n din po siya kabilis bumagsak. After several hours, sabihin natin mga 1 to 2 hours, bigla po yung babagsak. At yan po yung dahilan, kunyari napapansin nyo, pag umiinom kayo ng mga energy drinks, kunyari umiinom kayo ng 1 p.m. Pagpatong ng 3 p.m., sobrang bagsak na agad ng energy mo. Yung energy mo ng 1 p.m., hindi mo na siya ma-reach. Parang mas binawi na ng katawan mo yung pagod niya. Later, tuturo ko po sa inyo kung ano yung energy or kung anong pagkain yung magbibigay sa inyo ng gantong klaseng curve. Next na ingredient, ito nakasulat siya ng malaki. Laging nililista yan, kahit sa mga commercial, di ba? Ngayon, ang taurine po, marami pong studies dyan na nagpapatunay na maganda talaga siya sa brain. So dito, according sa study na to, taurine supplementation as a neuroprotective strategy upon brain dysfunction in metabolic syndrome and diabetes. So sabi sa kanilang conclusion, the reported cytoprotective, ibig sabihin protective po siya or may benefit po siya sa brain cells, of taurine contributes to brain health improvements
such as modulation ng mga neurotransmitters, promotion ng excitatory and inhibitory imbalance, and stimulation of antioxidant systems. Ibig sabihin lang po nito, mas nababalanse po yung stimulation ng brain and yung inhibition ng brain. Remember, yung brain po natin, 24/7 po yan nag-work. So, minsan nag-stimulate yan, minsan nag-inhibit or nagpapakalma. Ngayon, kapag hindi po balanse, nagkakaroon po ng pangit na performance sa trabaho. And since yung taurine po ay nakakatulong para daw mabalanse yung mga neurotransmitters, meron po talagang benefit to sa brain. Although, according sa study po na to, ito yung catch. Kung makikita natin sa title, Neuroprotective Strategy Among Dysfunction in Metabolic Syndrome and Diabetes. According sa study na to, mas gumagana siya kung meron kayong diabetes at mga metabolic syndrome. Ibig sabihin, yung taurine na nasa mga energy drinks, kung wala ka namang diabetes, wala ka namang mga metabolic syndrome, posible na baka walang silbi lang sa'yo. And remember, yung energy drinks po, bukod sa taurine, may mga halo din niyang iba't ibang sugar tsaka caffeine. Instead na protective siya sa brain mo, lalo pang makasama sa condition or sa kalusugan mo. Next, yung pinaka pinopromote nila, yung B vitamins. Ang B vitamins po, makukuha natin yan sa iba't ibang pagkain, hindi lang naman sa energy drinks. Ang benefit nito sa katawan, nakaka-promote to ng metabolism. So kapag sinabi natin yung word na metabolism, ibig sabihin yan, lahat ng kinakain natin before siya ma-convert into energy, kailangan siya ma-metabolize. So itong si mga B vitamins, napopromote niya or napapaganda niya yung metabolism. So pag kumain ka kunyari ng burger or ng hotdog, yung energy na nasa pagkain na yon, mas magagamit mo agad. Oh, bago mo ituloy ang video, baka nakakalimutan nyo po, i-hit nyo na po yung subscribe button. Kasi po yung pagsusubscribe nyo, isa po yun sa mga dahilan para magtuloy-tuloy at para mag-improve ang video na to. Karamihan po kasi nanonood sa akin, hindi talaga nakasubscribe. So nagugulat po ako. Promise po, pag nag-subscribe ka ngayon, asahan nyo yung mga mas improve pa at mas magaganda pang topics na pag-uusapan natin. Ngayon, back to the video. Pero according sa title ng video na to, may mga iba't iba kang komplikasyon pwedeng makuha sa pag-inom ng energy drinks. Pero bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin yung mga good effects. Of course, number one good effect is magiging mas alerto ka at mas matatanggal yung antok mo. So, very important to kapag medyo komplikado yung trabaho mo. Kunyari, ikaw ay nasa opisina and kailangan mo talaga pagganahin yung utak mo ng sobrang bilis and inaantok ka na, pwede ka mag-benefit sa pag-inom ng mga energy drinks. Also, may improve din po yung pag-focus nyo sa pag-aaral, especially sa mga students. Kasi yung mga norepinephrine na nabanggit natin kanina, nagpapabilis yan ng heart rate, nagpapaganda ng blood flow. So, kung maganda yung blood flow sa brain mo, mas makakapag-focus ka sa pag-memorize. Next, mas tatagal ka sa gym. Ito, ako personally po, may time na talagang naging sunod-sunod yung pag-inom ko ng energy drink. Kasi nga, gusto ko mag-improve sa gym. Pero kung mapapansin nyo yung term ko, naging sunod-sunod, isa yun sa mga naging bad effect sa akin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero again, nakaka-improve pa rin to ng endurance kasi nga, tumataas yung iyong blood flow, tumataas yung firing ng neurons mo papuntang muscle. May tulong po kasi yan eh. Remember, para po makapag-perform tayo na maayos sa gym, dapat po yung ating brain and yung mga nerves niyan, yung mga connection niyan, dapat po tuloy-tuloy yung pag-fire niyan. Ngayon, kapag bumabagal or nagkakaroon ka ng fatigue, bumabagal po yung firing or yung paglabas ng kuryente papunta sa muscle mo. And, syempre, hindi ka makakapag-perform na maayos sa gym. Ngayon, kapag may mga energy drinks kang iniinom, bumibilis yung firing ng neurons mo, mas lumalakas yung buhat mo. And, syempre, yung sugar na dala ng energy drinks. Again, ang sugar, isa yan sa mga pinakamabilis na source ng energy. Ngayon, pag-usapan naman natin yung daily limit ng pag-inom mo ng mga ganito. Ang caffeine po na meron sa mga ganito, dapat talaga up to 400 mg kada araw lang yan. So itong si Cobra, ang problem kasi sa mga ganito, medyo hindi siya nilalagay agad kung ilang caffeine Minsan nakatago. Kanina hinahanap ko yung caffeine nito ni Cobra, pero dito siya. So nakalagay dyan 38 mg, pero may twist pa yan. 38 mg kada 100 ml. Hindi lang naman to 100 ml. Nasa 330 ml to. So, nasa 150 mg to lahat yung caffeine na nandito. Hindi ko alam talaga sa mga nutrition facts but ginagawa pang per 100 ml. Hindi na lang nilagay kung ilang caffeine ba talaga sa isang bote. Kasi wala naman magko-compute kung gaano karaming ml to So, parang di ko alam kung technique ba nila para mas magmukhang onte yung caffeine niya para sa mga conscious sa katawan. 84 mg kada 240 ml. Hindi lang naman to 240 ml. Ito ay 350
65 ml. So sa kada lata, siguro nasa 150 rin. 150 mg or 160 mg. So kung naubos ko to sa umaga, tapos nagkape pa ako, pwedeng umabot na ako agad or lumagpas na ako agad sa daily limit ko. Lalo na kung hindi naman ako conscious at hindi ako nagtitingin sa mga nutrition facts. Pwedeng inumin ko to, pwedeng ito naman sa hapon, tapos sa gabi, pwede ako magkape. Ito po para mas madali, ginawan po natin ng summary yung mga sikat na brands and kung ilang approximate na caffeine yung meron sila. So kay Red Bull, sa 250 mg, sa 250 ml na can, meron siyang 80 mg ng caffeine. So maliit lang pala kay Red Bull, no? Kay Sting, nasa 80. Kay Cobra, nasa 140. Monster, 160. And yung mga ibang variants, merong umaabot up to 300 mg. So kung nakaka 1 to 2 bottles ka per day tapos nagkakape ka, lalagpas ka na talaga sa daily limit mo. So itong mga video po to sa internet na nauuso. Pinaghahalo na yung Sting or Cobra, tapos Nescafe stick. Panis yung Sting plus Bear Brand nyo sa Cobra plus Nescafe stick ko. Yan talagang hinalo nila. Ito yung mga mga taong sinusubukan yung limit ng katawan nila. So wag niyo na po susubukan itong mga gantong trends, no. Kasi remember, pinag-usapan natin kanina na yung caffeine, ang action talaga niyan, tinatakpan lang niya yung pagod mo. Pero yung pagod mo o yung pangangailangan mong matulog, nandyan pa rin. So kung tatakpan mo lang yung pagod mo and iisipin mo na kaya mo pa, lalong lalala yung pagod mo and babawiin niya ng katawan mo sa susunod na araw. At dyan napapasok yung ilan sa mga komplikasyon pag sobra yung pag-inom mo ng energy drinks. Which is yung number 1, pinakauna, hypertension or high blood. Remember yung norepinephrine na pinag-usapan natin kanina, nakataas yan ng heart rate or yung bilis ng pagtibok ng puso mo. Again, pag nababago po yung heart rate, pwede pong tumaas din yung ating BP. Very, very important to kung medyo mataas na yung BP mo. Kunyari, hindi ka na normal. Remember, ang normal na BP po dapat less than 120. Ngayon, kung nasa ano ka na, 125 or 130 yung BP mo, tapos mahilig ka pa mag-energy drink, pwedeng matulungan or pwede kang mas mapabilis na magkaroon ng high blood. Next, yung tinatawag nating dependency or tolerance. Ito, personal ko pong na-experience to. Parang medyo, sabihin natin, naging addiction. Kasi yung sugar po na meron sa mga energy drinks na to and yung surge ng energy na meron sa mga drinks na to, hanap-hanapin siya ng katawan mo. Kung dati nakakaisang bote ka lang, gising ka na. Ngayon, after several months or several weeks, yung isang bote hindi na gumagana sa'yo. Nagkaroon ka na ng tolerance. Pag sinabi pong tolerance, yung epekto na hinahabol mo sa isang bagay, hindi na nare-reach yung desired or yung gusto mong epekto. Same thing po yan sa pag-yosi or same thing sa pag-inom ng alak. Sa isang shot glass, nalalasing ka na or nare-reach mo na yung gusto mong epekto. Ngayon, sa isang shot glass, hindi mo na nare-reach. Kailangan mo na isang bote para ma-reach yung desired mong effect. Ngayon, sa energy drinks, pwede rin po yung mangyari. Kasi nga, hinahanap natin yung energy na gusto natin. Magtataka ka sa isang bote, hindi na umi-epekto sa'yo. So, bibili ka pa ng pangalawa. Ngayon, sa pangalawang bote, nakukuha ko na yung energy na gusto ko. Pero after several months ulit, or after several weeks ulit, sa dalawang bote, hindi mo na yun makukuha. Kailangan mo na lang 3 bote. And hindi mo napapansin, nakaka-3 bote ka na bago mo makuha yung energy na gusto mo. Yan po yung dependency and yan po yung tinatawag na tolerance. Next is yung arrhythmia. Ito po yung normal na heartbeat dapat. Ngayon, kung meron kang arrhythmia, ganito po yung magiging heartbeat mo. Hindi mo maintindihan, hindi mo mahuli. Walang regularity, hindi siya regular. Yung caffeine po kasi nakaka-apekto po yan sa pagtibok ng puso, yung excitatory impulse ng puso natin. Kung masyado tayong mataas magkape, yung puso natin hindi na nagiging normal yung pagtibok kasi masyado nang na-excite. Ang bilis niya ma-excite, ang bilis niya tumibok. So yung bilis ng pagtibok ng puso mo, hindi lang tuwing dumadaan yung crush mo. Pwede rin kung nagkakaroon ka na ng tolerance sa mga energy drinks. Next, pwede rin po kayo magkaroon ng tinatawag na anxiety or panic attack. Very prone po dito yung may mga history na talaga ng mental health problems. So, ang nararamdaman nila, nagkakaroon sila ng palpitations. So, kinakabog yung dibdib, hindi maintindihan kung nahihirapan huminga, gusto pumunta sa ospital kasi parang may mabigat sa pakiramdam nila. And yung iba naman kung ano-ano na yung naisip sa future na pangyayari. Next, isa po to sa pinaka-important or pinaka-babantayan natin. Yung sakit sa atay. Again, yung sugar po na meron sa isang lata nito, almost 15 or 12
tablespoon yung sugar na meron dito. Again, pag sobra po ang sugar sa ating katawan, pumupunta po yan sa ating atay. And pag nasa atay na yan, hindi na po yan basta-basta madadigest kapag sobra na. Kapag nasa atay yan, yung sugar na yon pwede siya ma-convert into fat. Pag taba na yan, pwede niya palitan. Yung normal na tissue ng atay mo, magiging taba. Yan po yung tinatawag na fatty liver. At kapag tambak na ng taba, yung atay mo, pwedeng maapektuhan yung function niyan. Napaka-importante po ng atay natin kasi dyan po dumadaan lahat ng ating kinakain. Kumbaga siya yung nagme-metabolize ng ating mga kinakain. At kapag hindi na po yan gumana, nagkaroon ka na ng tinatawag na liver failure, pwede pong dumami yung tubig sa katawan mo at pwede kang mamanas. Next, baka alam mo na rin to, insomnia. Siyempre, mahirapan ka makatulog kung sobrang taas ng caffeine mo sa katawan. Related pa rin to sa pagiging gising ng utak mo. So, instead na makaramdam ka ng antok or pagod pagsapit ng 8 p.m. or 9 p.m. dahil sa sobrang energy drinks, hindi mo maramdaman yung antok na yon. Nag-scroll ka sa TikTok, 4 a.m. na, tas ang alarm mo, 6 a.m. Lagot. So ngayon naman, ituturo ko po yung mga natural ways para hindi na tayo aasa sa sobrang pag-inom ng energy drinks. Kumbaga, naturally mapuproduce natin or magkakaroon tayo ng enough na energy araw-araw. Unang-una, of course, ayusin yung tulog. Ang tulog po ang pinaka-important na pre-workout sa mga nag-gym. Sleep ang pinaka-important na pre-workout. Sa mga nagpe-present sa trabaho, tulog ang pinaka-malakas na uri ng kape. Sa mga nag-aaral, tulog ang malakas na memory enhancer. So, ugaliin po natin na 7 to 9 hours every day. Same ang oras ng gising at same ang oras ng tulog. At dapat po malalim yung ating tulog gabi-gabi. Iwasan po natin yung sobrang pagpupuyat. Para mahimbing makatulog, dapat po 2 hours before bedtime, hindi ka na nagfo-phone. Dapat malamig or komportable yung iyong kwarto at dapat po madilim. Next, dapat po well-hydrated tayo lagi. Ang tubig po ang isa sa pinakamagandang metabolizer or tagapag-metabolize ng ating katawan. Remember, nabanggit natin kanina yung mga B vitamins. Ang B vitamins, kailangan po yan para makapag-metabolize yung katawan natin. Pero kung kulang tayo sa tubig, dehydrated tayo, kahit anong uri ng vitamins ang kainin mo, hindi yan mag-work sa katawan mo. Parang yung tubig po, parang yan yung gasolina sa kotse. Pag walang gasolina yung kotse, hindi yan aandar. So, dapat po, i-goal natin na at least 2 to 3 liters kada araw yung iniinom nating tubig. Ito, practical tip po sa mga nagtatrabaho sa opisina or sa mga call center. Kung kayo po ay nakakaramdam ng antok, bukod sa pag-inom ng maraming tubig, dapat po gumalaw-galaw kayo. Maglakad-lakad kayo every 5 to 10 minutes. Yung onting paggalaw ng legs po natin or ng katawan natin, nakaka-improve po yan ng blood flow. So, hindi mo na kailangan ng norepinephrine para bumilis yung blood flow mo. Kailangan mo lang maglakad-lakad kahit doon lang sa lugar mo, sa opisina mo. At kung isasabay mo yung pag-inom ng tubig, maganda benefits niya kasi na-hydrate ka na, tapos ang tendency niyan, maiihi ka. And pag naihi ka, pupunta kang CR. Pag pupunta kang CR, gagalaw ka. Ngayon, ito naman po yung uri ng carbs na binabanggit ko sa unang part ng video na to. Itong sa graph na to, yung magbibigay ng gantong uri ng energy. Makukuha nyo po yung gantong type ng energy kung yung carb na kakainin nyo ay yung tinatawag na complex carbohydrates. I-search nyo lang po sa Google, i-search nyo kay AI, give me list of complex carbohydrates, lalabas na po agad yan. Isa sa mga paborito ko is yung pinya, wheat bread, brown rice. Lahat po ng mga yan, ang ganda po ng angat ng energy nyo. Hindi po kayo makakaramdam ng dips tulad nito. Tuloy-tuloy yan, aabot yan ng mga 6 to 8 hours bago ka makaramdam ng energy crash. Kung aasa po tayo sa sugar na meron sa mga kape at energy drinks, expect nyo po na magkakaroon kayo ng energy crash. And syempre, kung kumpleto yung tulog mo, wala ka namang stress, maganda yung mga kinakain mo, pero nakakaramdam ka pa rin ng pagod na hindi nawawala, dapat po nagpapacheck up pa rin sa doktor. Kasi baka may problem ka na sa hormones, may problem ka na sa thyroid, and sa mga lalaki sa testosterone. So, diyan ko natatapusin ang video na to. Again, sana po marami kayong natutunan. Kung gusto niyo po malaman yung iba't ibang uri ng sakit na pwede mo makuha sa araw-araw na kape, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.